Leviticus 1. At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kanya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sinoman sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon, ang ihahandog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan. Kung ang kanyang alay ay handog na susunugan na kinuha sa bakahan, ang ihahandog niya ay isang lalaki na walang kapintasan, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan ihahandog niya, upang tanggapin sa harap ng Panginoon. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na susunugan, at tatanggapin sa ikagagaling niya, upang gumawa ng pakikipagkasundo sa kanya. At kanyang papatayin ang gayang toro sa harap ng Panginoon, at ang mga anak ni Aaron, ang mga saserdote, ay siyang maghaharap ng dugo at iwiwaysak ang dugo sa palibot ng dambana na nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At lalaplapan ang handog na susunugan, at kakatayin. At ang mga anak ni Aaron na saserdote ay magsisipaglagay ng apoy sa ibabaw ng dambana, at magsisipagayos ng kahoy sa apoy. At aayusin ng mga anak ni Aaron, na mga saserdote, ang mga pinagputol-putol, ang ulo, at ang taba, sa kahoy na nakapatong sa apoy na nasa ibabaw ng dambana. Datapwat ang mga lamang loob at ang mga paa, ay huhugasan niya ng tubig. At susunugan ng saserdote ang kabuoan sa ibabaw ng dambana na pinakahandog na susunugan, isang handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang kanyang alay ay kinuha sa kawan, sa mga tupa, o sa mga kambing, na pinakahandog na susunugan, ang kanyang ihahandog ay isang lalaking walang kapintasan. At kanyang papatayin sa dakong hilaga ng dambana, sa harap ng Panginoon, at iwiwaysak ng mga anak ni Aaron, na mga saserdote, ang dugo niyaon sa ibabaw ng dambana sa palibot. At kanyang kakatayin pati ang ulo, at ang taba, at mga iaayos ng saserdote sa ibabaw ng kahoy na nasa apoy sa ibabaw ng dambana. Datapwat ang mga lamang loob at ang mga paa ay huhugasan ng tubig. At ihahandog ng saserdote ang kabuoan, at susunugan sa dambana, isang ang handog na susunugan na isang handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang kanyang alay sa Panginoon ay handog na susunugan ng mga ibon, ang ihahandog na niyang alay ay mga bato-bato o mga inakay ng kalapati. At dadalhin ng saserdote sa dambana, at pupugutan ng ulo yaon, at susunugan sa ibabaw ng dambana, at ang dugo'y pipigain sa tabi ng dambana. At aalisin niya ang botsi pati ang mga balahibo, at ihahagis sa tabi ng dambana, sa dakong silanganan, sa kinalalagyan ng mga abo. At babaakin na hahawakan sa mga pakpak, datapwat hindi pagkakahatiin. At susunugan ng saserdote sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy na nasa apoy, isang ang handog na susunugan, na isang handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon.